Ito nga ho yung problema, pwede na rin siguro natin ilapit ito sa POEA. Nasa Dubai po kami few days ago. At sinilip po namin ang mga problema ng ilang kababayan natin. Hoy, salamat pala, Conjen, ha? 8 pong kababayan natin napauwi na sa Dubai, galing Dubai. Matapos po tumakas doon sa kanilang amo. Ay, maraming salamat po. Compliments po yan ng Consul General natin dyan sa Dubai. And then, syempre, ng Philippine Overseas Labor Office. Bueno, meron ho tayong isang kaso naman ng kababayan. Teka muna, nasa linya na rin po natin si Undersecretary Bernard Olalia, ang officer in charge ng Philippine Overseas Employment Administration. Magandang umaga po, Yusek Olalia, sir. Yes, good morning po, sir. Good morning po sa mga nakikinig po, tanong sa programa. Kumusta po? Mabuti po. Si Erwin Tulfo po ito, Yusek. Aha. Yes po, yes po. Nandito po yung dalawa po sa mga kababayan ho natin. Actually, may kamag-anak ho sila dyan sa Saudi Arabia. Ano, ma'am? Opo. Jeddah po. Sa Jeddah? Yes po. Sa Jeddah. Alright. Ma'am, ano ho ang problema nitong kamag-anak ho ninyo? Kaano-ano ho pala muna ninyo? Ito pong OFW. Si David Baraja po, kapatid ko po. David Baraja? Yes po. Okay, anong trabaho niya doon? Ano po siya? Pastry chef. Pastry chef. Ano hong problema, ma'am? Nung October 3, dumating po sila ng Saudi. Pagdating po nila, pinapirma sila ng side agreement na bukod doon sa pinirmahan nila na kontrata sa Pilipinas na may tatak ng POAA. Okay. Nakalagay po doon na kung sakaling hindi nila matatapos yung kontrata, magbabayad sila ng 6 months salary. Okay. 6 months nila. Ngayon po, ayaw sana nilang pumirma, pero pinilit po sila. Doon sa Saudi? Doon Okay. sa Saudi po. Alright. Ayaw po sana nilang pumirma, pero tinakot po sila ng amo. Sabi ng amo, kung ayaw niyong pumirma, tapusin na natin to, magbayad na lang kayo ng 6 na buwan, umuwi na kayo. So, wala naman po silang balak umuwi na gusto nila magtrabaho. Ang ginawa po nila, pumirma na lang sila. Pero nirelay nila yun sa agency. Okay. Agency nila dito. Yes. Anong pangalan ng agency nila dito? Staff House po. Staff House International Resources. International Resources Corporation. Yes, Saan ang opo. opisina nito? Ayun po. Yun ang hindi ko natin alam. hindi ko Nako, po yun na. Akala ko Cuba. Sa Cubao. Sa Cubao po. Ayun, Yes, Cubao. sa Cubao Okay. po. Alright, ano nangyari? No? So, diretso. Pagkatapos pumirma, sige, ano na? Pinapirma po sila, pero narelay po nila sa agency. Na-relay nila, okay, Opo. sa Staff House. Okay. Okay po. Yun yung Foreign Recruitment Agency, FRA kung tawagin. Ganun, no? May mga ganun eh. Iba yung agency dito, ipapasa sila doon sa FRA. Ayun po, hindi ko po yun Yusek, are you listening, sir? Apo, sir. Sige po, okay. Tapos po, the very first day na dumating sila, kinonfiscate yung passport nila, lahat. Sabi nung amo nila na, pag ganito nga po, pag hindi natapos yung kontrata, magbayad na 6 na buwan. Tapos po, nagantay po sila ng... Ma'am, ganito lang, para mabilis tayo. Ano naging problema? What is the problem? Ang pagdating po na 1 buwan, na-delay yung sweldo nila. Okay, na-delay. Tapos, mali yung sweldo na binigay nila, imbis na 3.5 to 8 lang yung binigay. Anong 3.5 to 8? 3.5 real po. Salary. Real. Sa 2.8 pesos, lang po. magkano yun? Hindi ko po, sir. 3.5 real. Ang pag-usapan nila dito, 3,500 real. Opo. Okay, 2.8 lang po yung binigay. 2,800 lang. Okay. Tapos, nung So, kulang ng... magkano kulang? 2.8. 3.5 to 8, So, 700. 700. Oh, real. Nag-raise po sila ng concern sa amo, bakit kulang? Oh. Pinagmumura po sila ng amo, dalawa po silang dalawa. Ano sabi? Sabi nila kung ganyan ng nyo, niramo kayo, umuwi na lang kayo, magbayad na lang kayo ng 6 na buwan. Walang binigyan ng explanation, bakit? Wala po. Yung asawa mo na, ang pangalan ng mister mo? Eliseo Layosa po. Layosa, ganun din. Magkasama sila. It's the same, but the salary... Magkaiba? Yes. Oo. So, hindi po yun binigay po sa kanila ng buo. Oo. So, then, since na kasi no cancel day off po sila eh. So, once they insisted na mag-day off that time, kakaltasan pa rin po sila ng 5 days. So, wala silang day off. Wala Nasa po. kontrata ba nila dito sa Pilipinas? Meron? Yes, po. Yes. Pero doon, wala. Wala po. Parang sa Dubai. Ganon din kabastos. Yusek, sir. Okay. Wala raw day off. Tapos, hindi raw binibigay yung sweldo na pinirmahan nila dito ng sa kontrata sa Staff House International, sir.
Sir. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Opo. Gusto na po nilang umuwi. Ang problema, so tumakbo sila papuntang embassy. Yes po, para Ano? mag-raise po ng Para concern. mag-raise ng concern. Kinasuhan naman sila ngayon ng TEP ng kanilang among lintik. Opo. Sir, Tama po. Opo. how is this? Ayaw tulungan ng employer nila diyan ng recruitment agency nila na staff house dito, sir. Opo, ganito po ang gagawin natin, maliwanag po, maliwanag yung kwento ng ating kababayan, at maliwanag po na violate yung kanyang karapatan at yung kanyang mga napagkasunduan doon sa kanilang employment contract. Una-una po, hindi natin ikilalanin sa POA yung bagong kontratang ipinapirma sa kanila. Aha. Maliwanag po yun. Substitution of contract po ang tawag doon. Aha. Ito po isa ay recruitment violation agad. So, Pero maliwanag paano po yun. ito, Yusek? Kinasuhan sila ng breach of contract. Mukhang alam ng demonyang employer nila doon ng FRA na kapag hindi nila tinapos, makakasuhan sila ng breach of contract. Paano ho ito ngayon? May kaso silang breach of contract when in fact, ang unang nag-breach of contract ay yung employer, sir. Tama po kayo. Ganito po ang gagawin natin remedy dyan, I-repatriate agad natin yung ating kababayan, Papuntahin niyo po yung ating kababayan at papipirmahin natin ng petition for MOK, yung nearest of kin repatriation po, Nang sa ganon, pabalik natin sa kababayan natin dito at sasampahan natin yung kaso, yung mga nagkamali dito sa lalong-lalo na may pagkukulan yung ahensya. Alright, sir. May sasabihin lang po itong kamag-anak. Yes, ma'am. Go ahead. Pumunta na po kami sa repatriation. Nag-ano na po kami ng nag-request na po kami ng repatriation. Ang sabi po sa repatriation, isa sa mga doon, sa mga employee doon, ang sabi daw po kailangan bayaran ng kapatid ko yung 6 months na napag-usapan kasi in-honor daw po siya ng Saudi Arabia at wala daw po tayong doon magagawa. Sir, Nako, medyo mali yata yung empleyado. Oo. Opo, medyo mali yun. Medyo mali po yun, Mali po talaga yun, Saka na natin pag-usapan yung mga ganyang bagay. Ganito na lamang siguro, Yusek. Alam ko, through you, hindi pa naman ho kami napahiya sa inyo at talaga naman every time na lumalapit kami sa inyo, ay na-actionan ninyo. Papuntahin ko bukas itong dalawa na ito para ikaw mismo ang kausap at ikaw na magsasabi sa empleyado na yun na mali yung sinasabi niya, Yusek. Opo, tama po kayo. Tama po yun. Sige po, mapuntahin niyo po sa aking opisina po, Nako, wala pa man, Yusek. Maraming salamat po, ha. Thank you po for your time. Sige, sir. Magandang umaga po. Yes, sir. Thank you. Ma'am, alam nyo, minsan, ito mga empleyado, kagaya, mabuti lumapit ho kayo dito. Kasi ito mga ibang empleyado natin nagdudunong-dunungan or minsan, yung mga wala namang sinasabi mga corrupt yung empleyado nila dyan. Pero merong iba dyan, ma'am, na naka-payroll. Tanggapin na ho natin na may mga ilan dyan na naka-payroll dyan sa POA, sa mga ahensya. Yun ang nilalapitan nila. Yun ang binibigyan ng mga pangkape araw-araw. Ayan ho yan. Kaya nga ngayon, kaya nagulat yung boss nila, si Yusek, ay bukas na bukas, pumunta kayo. Bibigyan ho namin kayo ng sulat at tawagan ko rin siya bago kayo pumunta doon para antabayanan niya kayo para siya mismo ang magsasabi na pabalikin ho yung dalawa. Dahil yung sinasabi ninyong violation of breach of contract, sila hong unang nag-violate. Kung makikita yung sweldo, ang napag-usapan, hawak ba nila yung kontrata nila ngayon? May kopya ba sila doon? May kopya ba silang dalawa doon? Meron po. Na pinirma nila dito? Meron po. Ayun ang isampal nila sa Arabo. Sabi nila, ibig sabihin, ito yung pinirmahan namin sa Pilipinas. Bakit naiba yung sweldo namin? Yun nga po yung yung sabi po ni Sir James Minjola na yung agency Sino po, si James Minjola? yung po representative po sa Saudi Representative. Arabia, yung representative po doon ng sa Consulate. consulate. Ano sabi niya? Ang sabi po talaga yung agency yung magbabayad sa employer para makauwi na yun kasi Exactly. hindi po sila nire-release Tama. Kaya nga, hindi sila nire-release ng embahada. ng employer nila. Nasa kanila yung passport. Nasaan kanila. nga? Pero yung asawa niyo, nasaan? Nasa consulate po. consulate. Wag na sila bumalik doon sa demonyo. Wag na sila bumalik sa impyerno. Hindi po. Diyan na Wala lang muna sila. I-release at i-release yun dahil ang breach of contract yung employer. At dahil ang una pinirmahan nila dito, sinasabi ito yung sweldo. Sinasabi may day off. Tapos wala doon. Ang gusto po kasing mangyari ng agency, i-backdoor sila. Ay, hindi Opo. po pwede. Hindi po pwede. Actually, meron na po, sir. Pinapapirma sila ng Ay, backdoor. hindi. Wag na, ma'am. Tama na yung pirma-pirma. Sabi niyo, i-text mo pagkatapos ng programa na ito. Sabi mo, honey, wag kang pumirma na dyan ng papel. Hintayin mo na lang. At bukas, pupunta kami sa POEA at yung kausap ni Mr. Tulfo, yung mismong Yusek.
mali yung sinabi ng empleyado ng NOK na yon, okay? Si Yusek mismo Olalia na ang kausap natin, siya yung hepe, ma'am. Mali yung empleyado niya. Bukas na bukas, ma'am, tatawagan ko yung lintik na, tatawagan ko yung office ni Secretary Yusek Olalia. Yes po. Bibigyan namin kayo ng papel para baka makalimutan niya na kayong dalawa yon at pumunta ho kayo doon, okay? Opo. At pwede ba pakikutosan na ninyo yung empleyado na nagsabi niyo na bayaran? Hindi ho sir. yun, mali ho yun. Salamat po. At Salamat mabutit dumaan ho kayo dito. Sige po. Opo. Maraming salamat. At pagkatapos, bigyan nyo ng 1 linggo, dalawin ko anong sabi doon. Opo. Mamaya, kung pakiramdam nyo, dinidribble lang kayo ng POA, bumalik kayo dito, ha? Opo. At ako na mismo pupunta doon kay Yusek Olalia. Pero so far, ma'am, hindi pa po kami nagkamali dyan. Lahat po na inilalapit namin, napapauwi ni Yusek Olalia. Kilala ko ho yung mama na yan, hindi ho nagbibiro yan. Pag sinabi niya iuwi ho niya. Ano po? Sige, bukas na lamang po. Ay, maraming salamat din sa Maraming pagpasyal. salamat, Wala sir. pa, wag muna kayo Salamat sa magpasalamat. tulong niyo po. Magpasalamat kayo. Pag nandito na yung mister nyo, isama ho ninyo sa programa at magkwentuhan tayo. Ano po? Opo. Salamat po. Sige po, pero Dadalhin for siya now, wag na ho muna sila bumalik doon sa employer. Diyan lang sila sa konsulado. Ano po? Opo, sir. Sige, salamat po at magandang umaga.